I think it's going to rain again today. Or is it just going to be heavy rain? Fue. Today is 1-year anniversary ng ward namin and magkakaroon kami ng coffee. So, nag-pledge ako na magdadala ako ng cheesecake sa kanila. And, papakita ko na lang sa inyo next time guys paano ko to ginawa. Kasi, one of these days, kailangan ko rin gumawa ng another cheesecake or cake para sa kapitbahay kong Pilipino. Dadalhin natin to sa hospital. Tapos, magko-coffee lang siguro ako doon. After that, pupunta na tayo ng forest para mag-pick ng mushroom kasi ngayon day off ko. So, I have daytime break. Mamayang gabi, maglilinis ako ng bahay. Sabi ko, hindi ko mamaya ako maglilinis ng bahay sa gabi na. Magkapawala muna ako ng stress doon sa kagubatan para ma-absorb ng nature yung mga negative energy na meron ako ngayon. Kasi parang nakaka-stress na talaga itong weather namin. Kasi malamig na siya guys. Nung isang araw na pumasok ako ng trabaho, sobrang nagyayelo na. Kailangan talaga natin mag-distress every day kung kakayanin, and remember to keep a smile every day guys, kasi kapag puro negativities na lang ang dala natin, parang hindi naman masyadong maganda. So, nadalhin ko itong cheesecake sa trabaho, tapos samahan nyo ako mag-pick ng mushrooms later. Andito na ako sa parking lot ng hospital and maglalakad na ako ng mga 5 to 6 minutes papunta doon sa ward guys. Tapos malalaking hakbang. Siguro pag mabagal ako mga 10 minutes or 12 minutes na lakad. Pero pag mabilis na lakad, mga 5 minutes lang. Malayo kasi yung parkings na kinuha namin guys. Ito yung bagong parking space dito. And ito yung kinuha ko kasi pagdating ng winter, hindi ko na kailangan maglinis ng snow kasi nga meron siyang atok. Meron siyang ceiling, kaya iwa-warm lang yung car. Tapos diretso alis na, hindi na kailangan maglinis ng snow. Natuwa yung, kakatuwa naman yung trabahante. Sabi niya, uy, kasi nga may dala akong cake. Ito yung cake guys, oh. Kita niyo ba? Share ko na lang next time paano ko to ginawa. Pero actually, na-share ko na paano ko gumawa ng cheesecake. Hanapin nyo na lang dyan sa mga old videos ko. Oh, guys, mabigat pala yung cake kasi isang kamay nasa cake, isang kamay nasa phone. Ang bilis ng oras. 8 minutes na lang, mag-start na yung coffee namin. So, andito na ako guys sa new building. Yung building na to is natapos siya last year. And this year, ito yung first year ng ward. So, birthday ng ward namin today. So, itong new building guys, ito dito lahat ang surgery na department. Andito din yung operating rooms, recovery rooms, delivery rooms, and yung lahat ng mga wards after and before surgery. So, andito siya lahat na area. Ito dito na side is basement ito. And dito yung mga lockers ng mga nurses and doctors.
something came up guys, hindi ako makakapag-stay doon for the coffee kasi meron pala akong kailangan puntahan, importante. Kaya nag-iwan na lang ako doon ng note na Onia Arvis, tapos yung name ko. Onia means congratulations or yung parang happy birthday. Pwede kang mag-greet din ng ganun sa atin. Basta yung mag-greet ka ng something na Onia, yun na yun. Since birthday nga ng buong building na to na guys, ito dito na area, meron din silang hinanda na coffee and it's free for all the workers dito sa buong hospital na to, dito sa buong side na to guys. So kunwari, andun ka sa kabilang side ng building tapos napadaan ka dito, pwede ka rin kumuha ng coffee dyan. And meron silang ilalagay dyan mamaya na mga coffee and cakes, mga pastries, ganon. Dito guys, meron kaming parang scooter na ganyan kasi nga sa sobrang laki ng ward, mahirapan ka guys, mapapagod yung mga paa mo, kaya mabuti na merong scooter kasi kapag kunwari kailangan ko pumunta sa A na side ng aming ward, punta dun sa B kasi malayo-layo siya guys, tapos nagmamadali ka, may scooter para mabilis. So itong dito na side is old building na ito ng hospital. And dito guys, may mga doors na hindi pwede ma-access basta-basta ng mga patients. So, yung mga workers lang ng hospital ang pwede maka-access. And meron kami nitong lema, hindi ko alam anong tawag nito sa English. Basta yung access key. Ito yung access key. Meron siyang cover niya lang to guys. So, andun sa loob yung key. Parang chip siya na itatap mo siya doon sa door, tapos mag-open. Tapos itong key na to, para naman sa mga doors na walang lema. So, dito, organize sila masyado. Hinahingal na ako guys. Kapoy na akong baktas. Ang layo kasi ng aking parking. And yung malapit na parking naman din dito, puno na. Wala nang available na space kasi kailangan mo siyang i-order kasi rented yung parking space guys. Yung cheesecake pala na ginawa ko is ano siya, lactose free or lactosecond. Napaka common yan dito guys na merong lactose intolerance or may mga allergies sila sa milk, kaya pinaka safe talaga na gawin na cakes or any pastry products is yung lactose free, para hindi mag-mixed up yung kanilang mga tiyan o magsekaisin ba. Kasi yung mga tiyan ng mga tao dito, hindi naman lahat, napaka-sensitive. Pero, enough for all the chicken na hinihingal na talaga ako. Sabi ni Maria, yung isang katrabaho ko, dinala mo lang yan, tapos aalis ka na. Alis na ako, hindi na ako makakapaghintay kasi meron tumawag sa akin. Sabi niya, thank you so much for the cake. Hi guys, hinihingal na ako. So magdadrive ako guys, meron po muna akong pupuntahan. Tapos punta tayo ng forest. Hi guys, maayong adlaw sa tanan. Kakagaling ko lang nga dun sa isang appointment ko after dun sa hospital. Emergency appointment yun. And andito na tayo ngayon sa loob ng gubat. Another gubat na naman ito guys. Ito siya is south part siya ng Hamenkoski. Hindi pa ako nakapunta dito kasi sabi ko kay Nico na nagdadalawang isip ako na pumunta kung meron ba talagang forest doon. Kasi sabi niya this year daw nag-harvest daw talaga. So baka walang forest na or na-harvest na yung mga puno ba. So ibig sabihin kapag na-harvest na yung mga puno, mawawala din yung mga mushrooms kasi kailangan nila ng live trees. Tapos doon sila sa gilid ng ugat mag-produce ng kanilang mycelium kasi nga yung mga chanterelles and ibang mushrooms kailangan nila ng host plant or host tree. And usually dito sa Finland, their host plants are the birch trees and itong mga spruces. So dito banda, meron na ako nakita na mga rose ko. Merong mga rose ko dito. But one rule pala dito sa Finland guys, when you pick mushrooms, you don't pick the white mushroom except for the sheep polyphore or yung lampan kappa. So today, we will try to find mushrooms that we would like to eat. So ano pa ba yun kundi yung mga chanterelles.
And dito nga guys, di sa kalayuan, may mga nakikita kayo mga post boxes dyan guys. Sobrang daming post boxes because this area is merong mga summer house. Meron ding summer house dito sila Nico pero hindi natin pupuntahan yun today kasi wala akong susi. So ang sadya lang natin is maghanap ng mushroom. And dito na side, meron na akong agad nakita. Medyo moist ang ground guys kasi kakatapos lang umulan. Yan meron din nag-pick dito, tingnan nyo. Diba? Merong maliit. Kunin na lang din natin tong maliit. Yan. Meron din nag-pick dito kasi may mga cuttings. So maghanap pa tayo dito sa loob ng gubat. Sobrang ganda ng natural sound sa loob ng forest kasi may mga uwak, may mga ibon, and merong mushroom. But let's check if this is chanterelle or not because it's been growing near the old tree. Let's see. So this is not a chanterelle and this is not the one we are looking for. So yan ang sinasabi ko na hindi porket yellow ang nakita nyo is edible yan. Like dito marami na talagang mga false chanterelles and the things that have been growing here are false chanterelles. Let's see this one. Kasi it looks like chanterelle but actually it is not. See, yung ilalim niya is iba. So that is not chanterelle. So we are not so lucky today. And this one as well is not a chanterelle. So maghahanap tayo. Baka sa lugar na to walang chanterelle. Or kahit man lang Sopilova Havero. So kung wala tayong mahanap, it's okay. Lakad-lakad pa rin tayo. Yung chanterelle talaga tumutubo sila sa thick forest like this. Kaya naman sa bright areas. And hindi sila nakatubo sa taas ng patay na kahoy. So guys, let's see this one. If this is a chanterelle. Kasi parang chanterelle siya. I think it is. Yes, this is a chanterelle. Ganyan dapat yung kanyang ilalim guys. So, this is a very nice one. May isa dito na maliit. Hindi na maganda. Hindi natin yan kunin. Ito, meron pa. Baka sa area na to marami pa no. Sana marami. May uwak dito guys. Diba? So meron tayong nakuha dito na chanterelle. I found a nice spot of Sopilova Havero or yung funnel chanterelles. Aram ba yan? Itong ganitong dahon guys ba, para siyang tanglad sa atin. Hait siya, mahait. Ito malaki. Ay, sira na yung isa. Yan hindi na natin yan kunin. Ang sarap ng sound ng forest guys. Yung hangin, fresh. Tapos yung mga dahon, parang crispy. Crispy ang sounds ng mga dahon. Ito pa dito meron. Alam nyo ba, mayroong magandang lake dito guys, malapit. Papakita ko sa inyo later kapag nakapuno na ako ng aking basket. Maliliit pa itong mga sopilonahan dito pero it's okay, we can still pick them. May nakita ako dito guys. Tama na ako guys. Ayan. Wala, baka marami dito. Dahan-dahan tayo guys. May nakita ko sa wakas. Kanina pa ako paikot-ikot as in. Ito, may nakita ako ditong chanterelles. Wow!
Yan guys, oh. Ayun pa. Let's pick this. Medyo moist sila kasi nga kakatapos lang ng ulan. Lagyan natin sa basket natin. Guys, I apologize. I cannot upload every day. Kasi kapag may trabaho ako guys, afternoon, I'm pagoda na. So, I really apologize. I do want to post every day because it helps my channel, but hindi ko rin pipilitin guys kasi baka mahirapan talaga ako sa malisod niyan guys. Ma-stress ako. So, this vlogging is just for hobby. Kasi kung mag-post naman ako ng iba na hindi rin interesting sa inyo, parang hindi rin ako ginaganahan. So, itong mga ganitong bagay na nakakawala ng stress sa akin, gusto kong i-share sa inyo. Very soon guys, mag-cooking video na ako kasi tapos na itong mushrooms. Very soon, konti na lang talaga. Konting ano na lang, kembot na lang talaga. Tapos na itong mga kabote. Tanggalin ko lang yung mga dulo ng kanyang ano, para yung mga lupa-lupa is hindi ko na madala sa bahay. Hindi masyadong mapuno ng lupa-lupa yung ating basket. Sana makapuno tayo ng isang basket, no? Pero kahit hindi naman puno, okay lang din. Pero mas mabuti talaga yung puno para bongga ba. Diba? Pero I still found quite a lot guys. Kita nyo yung aking basket guys. Nag-itim-itim na siya kasi sa ano yan siya? Sa mga tawag nito. Yung lupa-lupa nga guys na nagdikit dyan. Kaya kailangan ko rin siyang i-brush. Hindi ko pa siya nababrush. So, I'll brush that one later. Pasok tayo dito sa loob. Kasi dito, baka meron ditong kayamanan na libreng kunin, di ba? May nakita ako ditong malalaking Supilo Bahavero, guys. Ayan, oh. Wow! Ay, andun pa nga sa loob ng stamp, guys. Pero hindi na natin yan kukunin kasi mahirap man. Baka may lumabas dyan ba? Ito guys, malalaki siya, oh. So, kunin natin to lahat. Diba? Ito pa guys, nasa paanan ko. Itong Supilo Bahavero, madali lang talaga siya ma-recognize kasi brownish yung kanyang color. And this is also called winter mushroom kasi kahit late autumn, kahit nag-frozen tapos defrost, pwede mo pa rin siyang i-pick. Same pa rin yung kanyang lasa. Yan, oh. Diba? Ito pa dito, may malaking isa. Sa iba na nasasayangan na hindi ko kinukuha yung iba. It's okay. Alam nyo naman na we cannot be gahaman with these things. Ito, nahati na siya guys. I don't know saan yung kanyang ano. Pero kinain naman siya ng slug. So okay lang yan. Balik na lang natin yan dyan sa lupa. Hayaan na lang natin. Ang ganda, diba? Ang dami. Pag may makita tayong chanterelle, jackpot na yun. Kasi mahirap na yung chanterelle ngayon guys. Pero meron pa rin. But hindi na sila ganun. Ito, hindi na natin yan kunin kasi nalata na. Sitawagan nyo, kauna naman siguro na bitin. Pero itong Supilo Bahavero guys, kapag nakakita ka ng isang patch, madaling mapuno ang basket mo. Magluto siguro ako ng ganito eh. Same lang din ito ng pagluto ng ng chanterelles guys. Pwede mo rin siyang gawing Supilo Bahavero na kastike or yung sauce. Oh. Diba?
Kung iba, maapakan na lang talaga ba? Ano nga tawag dito? Hindi yan bulbul guys. Ay, sorry. Ano yan guys? Nava. May teacher ba ako noon na ang pangalan niya kay Ma'am Nava. Baka Ma'am Nava na remember mo pa ako ha. Remember niyo pa yung mga teacher niyo noon guys? Ako na remember ko pa sila. Wala na ba? Ay, ito pa. Oh, meron pa dito. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ito pa oh. Oh, dako kayo guys. Usahay malusi, usahay di pud malusi. Yung minsan makukurot mo, minsan mahihila na lang din siya. Ayan no. Sali na natin yung maliit-liit konti. Diba? Marami na rin yan. Ang dami ditong sopelo. Supix. Ang tawag nila dito sa slang nila, supix. Sopilo. Or sopilo vahavero. Or sa English pa, funnel chanterelle. Kasi para talaga siyang imbudo guys. Kaya siya tinawag na funnel chanterelle. Yan o, kita nyo, para siyang imbudo. Ang yun guys, oh, ang ganda tingnan. Hala, ito oh, malalaki. Ito yung pinaka the best. Ay, nasira na guys. Tignan natin yan i-fillet. Ay, nag-old naman guys. Pero ito naman kasi, kapag kinuhanan mo siya, may babalik pa rin dyan. Pero ito dito, i-pick natin. Let's leave some for Mr. Slugs. Naririnig ko yung mga ducks. Pakinggan nyo guys. Yung mga ducks, mga gansa, na sila, babalik na yan sila sa place kung saan sila galing. Most of them galing sila ng Africa, basta doon sa south, sa south guys, banda. Yung mga ibon din na nangingitlog doon sa talyer nila Nico, babalik na rin yan sila doon sa Africa guys, kasi galing yun sila ng Africa. Nagbakasyon lang sila dito. Buti pa yung ibon, no? Bakasyon ba? Ang tao kahirap na magbakasyon. Unahin muna natin ang bills bago ang bakasyon, di ba? Merong summer house doon guys, pero hindi na tayo pupunta doon kasi it's not nice to go to someone else's yard without permission or invitation. Kaya dito lang tayo sa forest banda. Okay lang naman mag-pick sa forest nila. Kasi doon naman yung kanilang pero hindi na tayo pupunta doon. Dito lang tayo banda. Sa looban lang kasi road na yun siya. Hindi na maganda yun. Pero okay lang naman sa kanila na mag-pick ka ng mushroom. Pero hindi doon sa loob ng kanilang yard. Tingnan nyo to guys. May napakalaking Sopilo vahavero andito sa ilalim. Tingnan nyo. Ganito na mga sizes ang minibenta sa store, pero hindi na natin to i-pick kasi nasira na siya oh. Hayaan na natin si Mr. Slug na kumain nun. So dito guys, meron pa. Let's pick them up. Pero yung malalaki lang, huwag na yung maliliit.
Dito oh, meron dito marami oh. Pwede ko naman ano, balikan yung ibang lugar kung saan ako nag-pick last time. Pero guys, napagod ako today mag-drive. Uy. Ay, dito lang ako sa malapit sa aming banda kasi. Ay, may slug. Sabi pala ni madam, ba't hindi daw ako mag-gloves? Pwede naman ako mag-gloves. Kaso lang hindi man kasi infectious ito. Sa infection nurse kasi ako dati guys. Kaya wala naman tong MRSA, VRA. Or ano, hindi naman ito infectious. Kaya, pero mas gusto ko kasi yan na ano, nabovolol na ako. Mas gusto ko na pinipik siya ng by hand guys. Iba yung feeling. Like gardening, yung iba nagagloves kasi madudumihan ang kamay. Ako din nagagloves din ako minsan. Pero mas gusto ko yung kinakamay ko guys. Kakamay nga tayo kumain. Ito pa ba? 'Di ba? Ito pa oh. Marami na guys. Kunti na lang, mapuno na yung basket natin. Ito pa pala dito, may malaki oh. May puti na mushroom. I don't know what is that. Hindi ko yan kukunin. Itong mushroom na to na guys, ang tawag dito is woolly cup or rosco. Actually, nakakain din ito and maganda itong gawing salad, but this is already old man guys. Uy. Tapos inuuod na siya. Ayan oh. So hindi na natin pupulutin. Pero meron pa ako nakita dito. Pwede din natin to pulutin. Kasi edible man itong woolly cup. Ay ito hindi ito woolly cup. Iba yan. This one is nice kasi nakaangat. Diba? Ito na side maraming Sopilo Bahavero. Let's pick them. Ang lalaki. Nakapakay siya guys. No? Ito pa dito. Bunluton lang muna. Bunluton. Nanaon lang ba? Usahay lusion. Usahay bunluton. Ito madami. Siniko pala guys, nagbi-bleeding siya kapag gabi kasi kapag dry ang hangin ba. Ako hindi pa ako naka-experience ng ganyan, buyag, tsaka si Anika. Usually yung mga fins nagkakaganyan sila. Kung hindi man eh. Sa pag dry ba. Dry din yung ilong. Siguro no kasi maliit man ang ilong ko. Kanang pango ba? Ah, bahalag pango. Gwapa man daw, anak si Nico, bahalag pango. Ambot. Gwapa man daw akong ilong guys. Maski pango. Ay nako. Kanang usahay lang ba kay kanang makuan ko og kanang mag shades bitaw. Mahulog man ang shades guys. Kasi pango man. Minsan pa guys sabi ni Anika, oh no, mommy's nose is so short. Hala. Kasi matangos man kasi ilong ni Anika guys. Ako lang naman ang ano pango. Pero it's okay. Uy, bahala pango basta kay makahinga, di ba? Maganda man ang nose natin, mga Pinoy cute. Pero meron din mga Pinoy guys, no, matatangos ilong nila ba? Pero may disadvantage din siguro yung ano guys, no, matangos ang ilong. Okay, marami mang kugmo makapasok. Ano ba? Tawag dyan. Ay, kung ano-ano na lang pinagsasabi ko. Pero dito guys, oh, marami ditong Sopilo Bahavero. And they're so pretty. So pretty. Brownish yellow ang color and they're so nice. Sobrang sarap nito eh.
nagiging sunny na guys, and almost puno na rin yung aking basket. Ayan, oh. Makapuno lang ako ng basket ko. Uwi na ako guys kasi magtutupi ako ng mga damit sa bahay, maglalaba ako, tapos magluto ako ng hapunan namin. Ang dami talagang ducks ngayon na lumilipad sa ere guys. Papakita ko sa inyo later yung view dito, may lake dito maganda. Yan, oh. Rinig niyo yung mga ibon. Ito pa dito, oh, meron pa, oh. Guys, ito yung lichen or yung kinakain ng mga reindeer. Dinadry nila ito. Tapos ito yung binibenta para ipakain sa mga reindeer na nasa parks. Ito yung pinakagusto ng mga reindeer guys. Kaya napakadami nito sa forest. Sa northern part ng Finland guys, maraming reindeer na nagkalat sa road. So if you happen to travel to the north, you need to drive very carefully kasi sobrang daming reindeer and they are freely moving. Pero yung mga reindeer guys, hindi siya pwedeng i-hunt kasi may mga owners dyan, and yun yung mga tao na andun sa north, yung mga native doon. Hindi man tawag native sila sa kanila. Uy, hindi ko alam anong exact term. Basta yung Sami guys ang tawag sa kanila. Tapos, usually sila yung mga nag-o-own ng mga reindeers. And those reindeers have tags sa ears nila. May warag GPS, masiguro na guys. So, basta na sila yung tag. Tapos hindi mo yan pwede nakawin kasi makukulong ka guys. Pero tayo, mag-hunt pa rin tayo. Pero ang i-hunt natin, mushroom. Diba? Kasi hindi man ako pwedeng mag-hunt guys kasi hindi man ako marunong ako mag-ano ng baril, basta bigyan ako ni Nico ng permission. Pero yung na ako ija-ija lang, dili gid pwede guys kasi kailangan nga ng yun dito, ng permit bago ka makagamit ng baril. Ito, dami dito. Guys, warag na ako na site dito banda ba? Unsa kaha to? No? Murag na ko na site guys. Pero unahin muna natin dito banda kasi may Sopilova Havere dito. Pero meron talaga ako na site doon. Hindi pa ako nagpunta doon guys kasi dito pa nga ako nagpupulot ako nitong mga Sopilova Havere. Pero meron talaga akong nakita doon ba? Parang gusto ko nang puntahan agad-agad. Hindi pa talaga ako nagpunta guys, pero excited na ako pumunta doon. May nakita lang ako, pero hindi ko pa talaga sure kung ano yun. Dami pa ditong Sopilo guys, oh. Pero maliliit pa yung iba, hala guys. Parang tama talaga yung hinala ko ba? Tamang hinala tayo. Guys, kinakabahan ako. Oh my God. Sana talaga guys, yung hinala ko is yun talaga yun. Guys, I'm so happy. I'm so happy. Kayo din, matutuwa din kayo pag nakita nyo to. Guys, I'm so happy. Guys, tingnan nyo to. Papakita ko sa inyo kung ano to. Ito guys, oh. Merong black chanterelle dito. Salamat, Lord. Ay, yan oh. Black chanterelle. Tapos hindi lang yan, guys. Marami sila, guys. Marami sila dito na area. Hala. Diba? Puno na yung basket pero may space pa. Salamat kaayo sa grasya, uy. Amazing. Hala guys, daghan kaayo dari abandabi. Ato do ning susihon og tarong. Kung nakita nyo lang talaga ako guys, para talaga akong nagtukong na ewan guys. Hala guys, tara. Uy! Hala. Kagwapa ani oh. Gwapa kaayo. Salamat, Lord. Tingnan nyo naman to dito. Halo ka. Hala, Lord. Salamat kaayo. Diba? Ay. Tatlong klaseng mushroom pa rin ang nakuha natin today. May Sopilo, may chanterelle. Tapos itong black chanterelle, guys. Ito pa dito. Sorry, guys, ha. Yung iba hindi nagugustuhan na kinikilig ako. Bahala kayo dyan.
Kanya-kanya tayo ng buhay. Bahala kayo dyan. Basta ako natutuwa ako sa ginagawa ko. Kung hindi kayo natutuwa, di... Doon kayo sa iba. Doon kayo sa chismis. Bahala kayo dyan. Diba? Oh, gapo kaayo do. Hala, uy, baka meron pa dito. Tingnan natin ang maayos. Ay, ito pa guys, oh. Hala. So, alam na natin next year. Ito na naman yung bagong place natin for Black Chanterelle. Ay, kagwapa, oh. First time ko nagpunta talaga dito na side na forest. And hindi tayo binigot ni Mother Nature for the grasya. Grasya sa kanunay, Lord. Salamat kayo, ani Lord. As in, Lord, salamat kayo. Itong ganito na ano guys, ito yung side na hindi natin na kakainin kasi nga iba yung kanyang lasa. Hindi pa ako nakakapagluto nito guys. Alam nyo ba, dinadry ko siya kasi para meron kaming pagkain para sa winter. Ito pa guys, oh. Oh. Diba? Ito guys, oh. Ito pa dito, meron pang isa. Meron pa ba? Ayun, oh, meron pang isa doon pero old naman siya guys. Old naman si Madam. Old na guys, hindi na natin ipilit. Malipayan kayo ko guys. As in, I'm so happy na ay, nakuha akong Black Chanterelle sa yan, oh. Marami-rami din yan. So, yung place na yan dyan guys, meron dyang Black Chanterelle. So, next year, alam na natin, babalikan natin yan dyan. Gusto ko sana umakyat doon. Kaso, sana ko dadaan. Wala mang daan pa akyat doon. Next time ko na alamin saan yung road papunta doon guys. Sobrang happy ko guys. Ang liit ng kaligayahan. Pero totoo talaga, I'm so happy na napig akong Black Chanterelle kasi sobrang hirap niya kasi talagang hanapin. Bibihira siya. Hindi siya sa lahat ng forest meron. Umalis na ako guys. Pero may nakita akong mushroom dito. Tingnan nyo to. Ang gandang Chanterelle. Baka may dumaan na sasakyan ba dyan ko lang pinark ang sasakyan sa gilid din. Hindi ko talaga siya pinark ng maayos. Pero yan, oh. Chanterelles! And this is still the best part. The best Chanterelle. Ito pa guys, oh. Yung isa is okay pa siya. Okay siya. Okay pa siya. Okay pa. Marami pa rin tayong nakukuha. Salamat ng palagi. Kasi marami pa rin harvat. Ay, ito old na guys. Hindi na natin i-feel it. Balik na yan. Tapos may maliit dito. Hayaan na lang natin yan siya dyan. Dandahan ako ng drive guys. Kasi alis na sana talaga ako. Papakita ko na yung lake. Pero tingnan nyo ito guys. Yun o. Kita nyo ba? Let's pick them. Chanterelle guys. Ang ganda. Punong-puno na ang aking basket ba. Tanggalin ko itong may lupa-lupa be. Ito. Okay pa man siya. Okay pa siya guys. Okay pa. No, diba? Gwapa kaayo. Tapos, tabunan ko yan after kasi nga na ano siya, expose siya. So, lalagyan ko ng mga dahon-dahon guys. Para ano, hindi siya makita talaga. Pero ito guys, oh, luma naman guys. Hindi na natin yan kukuhanin. Ito pa dito guys, oh, ito oh, maganda-ganda pa man siya. Yan oh, gapahon pa guys. Gapahon pa. Gapahon pa siya. Diba? Daghan pa rin tayong harvat guys. Pero ito guys, luma na guys. Hindi na natin yan i-feel it. Hayaan na lang natin yan siya dyan sa lupa. Pero meron pa pala dito. Nadaanan ko lang. Ayun oh. Wow! Grabe, kompleto ricados tayo ngayon ba? 3 klaseng mushrooms. Diba? Grabe, uy. Grabe, kay ang grasya. Salamat kay Lord. Very soon guys, pakita ko na sa inyo yung lake. Uwi na talaga tayo ng bahay kasi uwi na tayo ng bahay kasi tawag nito, mag-ulan na guys, oh, magkaulan nun na in tawon, uli na ta.
uli na taon niya dili matapa uli ni Mother Nature kay naa pa man daw mushroom. Naunsa naman ni? Naunsa naman in tawon ni nga. Di pa ta makauli aning trabahoan ni ba? Pero ayaw ko pa talagang umuwi guys. Kung pwede nga lang ibalik ang midsummer na warm pa ang weather. Kasi maraming mushroom na pwede makuha. Ito pa oh. Okay pa man siguro ni. Ay huwano na guys. Not good na anymore. So hindi na natin to gagalawin. Hala guys! Tanawan ninyo na rin dapita. Hala, dako kaayo guys. Hala, dako kaayo. Alam mo, siguro ni ito na yung pinakamalaking chantarelle ko today. Diba? Oh, kagwapa. May gani, pa, buti na lang hindi pa siya nasira. Dalawa sila guys, magkatabi. Sila sa gilid ng birch tree tumubo guys. Ganito yung birch tree guys, oh. Meron siyang color white na skin. Tapos merong dalawang klase nito. Raudos cuivo and Hies cuivo. Ay, ito pa. Ito kayang isa. Pero okay pa man ito guys. Yan. Alam, baka marami pa dito sa loob ng gubat guys, no? Explore pa kaya natin to. Ito pa guys, oh. Yan. Ay, marami tayong kuha today. Guys, meron pa guys. Ayan, oh. Hello? Dami nating mushroom today. Tingnan nyo yan. Wow. Wow, so pretty. Pretty and yellow. Yellow ba o orange? Basta dark yellow, guys. Yan, oh. Oh. Marami sila. Tabunan natin yan. Tapos meron pa dito, guys. Ito pa isa, guys. Hello, guys. Tako kayo, guys. Dagko lagi ni diri banda. Malaki yan dito banda. Baka meron pa dito, guys. Tingnan natin. Ito, oh, malaki, oh. Guys, maabutan ako ng bagyo dito. May bagyo pa naman na daw sa Finland, guys. Hala. Guys, ito pa, guys. Meron pa dito yung chanterelles. Ito dito, oh. Hala. Uwi na talaga tayo. Malapit na talaga. Kunti na lang. Abutan ako ng bagyo dito. Pero yung bagyo nila dito, guys, hangin lang. Walang baha. Tapos yung mga puno, matumba. Ito dito, guys. Oh, meron pa. Hala, grabe. Uy, marami dito ba? Pero ito, ay, daot na, guys. Hindi na natin pwede kunin yan. Guys, may nakita ako doon sa loob. Pasukin natin. Paano man tayo papasok dito? Uy, may bit-bit akong basket. Hala, hala. Tusok akong naong, guys. Aray. Bahala na. Guys, nakapasok na ako dito sa loob. Ay, ayun, oh. Ay, nakita ako ditong chanterelle, guys. Yan, oh. Wow, ang ganda. Ala, baka marami pa dito. Topi. Ang gwapa kay si auntie, oh. Tabunan natin yung kanyang, mycelium. Ito, guys, oh. Baka meron pa dito. Hanapin natin. Guys, nanglupad na akong mushroom kay puno na ang basket. Nanglupad na sa sa stem. Baka nahulog yung iba. Uy, nahulog, guys. Balikan ko, nahulog. Nanglupad na akong mushroom. Mauna ni ron. Guys, meron pa doon. Meron akong nakita. Balikan natin. Ayun. Ayun doon, guys, oh. Ayun, oh. Wala. Aray. Oh. Ay, gwapa. Gwapa pa, guys. Yan. Ito pa isa. Aray. Maabutan na talaga tayo nito ng bagyo. Aray. Ay, yung stem. Nagsuksok sa aking... Nagsuksok sa aking mata. Nahirapan talaga. Sa malisod nito. Bahala na. Ang gulo talaga ng aking buhok. Okay lang yan. Guys, before I end my video, I would like to show you this
sa Leppälampi. Isa siyang lake dito sa Finland, and this is very close to our house. It's so beautiful, and meron siyang river na nagko-connect siya doon sa lake, doon naman sa kabilang side. So all the water dito sa area na to guys is parang connected lang siya. So I would like to show you the place. And sabi ni Nico, nung maliit daw siya, meron daw silang maliit daw na boat. And nung panahon daw na yun, medyo malaki-laki pa daw ito dito. Itong area na to. Galing doon sa kanilang summer house guys, doon sa kabilang side. Puntahan natin yun next time. Galing doon, paikot doon, paikot. Tapos, manggagaling sila dyan sa side na yan. Tapos, dito sila lalabas. Tapos, itong side na daw ito before, malaki-laki daw yan siya. And yung boat nila is, pwede daw makadiretso papunta doon sa kabilang side ng bridge. Kasi ito, ginawa na siya ng parang connection or dam. And, meron na rin mga nakatira dito. Meron na rin mga summer houses dyan. Kaya, nag-change na rin. But, the beauty of the nature is still there. And, na-preserve pa rin siya. Yung magandang beauty niya guys, na-preserve pa rin. And, I would like you to experience it too. Even though, kahit sa video man lang, makita nyo guys ang beauty. Anyways guys, thank you so much for picking mushroom with me today. I will see you again next time. Hey, hey!